Lami og affordable na seafood ang ako ang matry for today's video. Well, diri ra daay na sa Mukja Cajun Seafood Restaurant. Dali ra gyud ka makakita ani nga restaurant kay naara sila sa IT Park Terminal. Nice ang ambience sa restaurant, mura pod kag naa sa kubo na daplin sa dagat bisag way dagat. Ug maoday ni ilahang menu for your price reference. For sure afford ra gyud na nimo. Nag-order mi sa seafood boodle large nga good for 5 to 6 person. Daghan og sulod ang seafood boodle fight na ay squid, scallops, shrimp, corn and crabs. Nag-try pod ko sa cheese baked scallops. So lami jud ani a must try ka ng init pa. And this seafood bok fry medley, sulit pod kaayo siya and lami. This spicy Cajun chicken, so soft and tender ang chicken. Perfect ang flavor sa sauce and lami with rice. And this scallops popcorn. Okay ra pod iyang taste and soft pod siya. Kung ganahan kag burgers na apod sila tulo ka flavor. Na Iberian shrimp burger, chicken burger and Krabby Patty burger. And daghan pod sila klase-klase sa desserts diri. Nakatry ko sa banana caramel. Perfect match jud ang banana with caramel. At nag-try ko sa brownie a la mode. Sakto ra jud ang katamis, perfect jud siya pang dessert. So kung nag-crave kag seafoods, ayaw na jud pagduha-duha ari na sa Mukja Cajun. Hello! So titikman natin yung McDo dito sa Bicol. Ay, si OA! Kala mo talaga may iba lasa ng McDo sa dito sa Bicol. So nagpunta ako ng SM Legazpi kanina. Namili ako ng damit tsaka maliit na bag kasi nakalimutan ko magdala ng maliit na bag. So start na tayo ng tour bukas. Kailangan ko magdala ng isang maliit na bag. Excited na ako sa pupuntahan kasi nga first time ko dito sa Bicol at makikita ko na finally yung medyo malapitang view ni Mayon, although nakita ko na siya kanina. And at the same time, yung Kagsawa Ruin ba yun? Basta like ko nakikita yun. Actually, dinagdagan ko na itong order ko kasi maaga yung pick up ng sundo bukas, yung magtutour sa atin. So, bumili na lang din ako ng something to eat tomorrow para makakain tayo bago umalis. Chicken spaghetti, pero parang hindi ko ito makakain lahat. Tsaka, chicken a la king, tsaka chicken burger. Actually, meron pa tayong natirang food kanina. Ay, meron din pala ditong yung tawag dito? Yung parang steak. Anyway, bukas na lang yan. Ang dami palang na-order. Tapos, yung Bicol Express na natira kanina na sobrang anghang pero ang sarap. Kainin natin. Yan. So, yan nga. Bali, bukas 7 AM ako susunduin nung driver na nabook ko sa Blue App. Pero sabi sa akin ng mga taxi driver, ang mahal daw. Dapat daw, ng Grab driver kanina. Tinanong niya kasi kung meron na daw akong tour, ganyan. Nagtutour din pala yung mga Grab driver dito. Sabi ko meron na po akong nabook eh. Sabi niya medyo mahal daw yun. Parang nasa 5,000 yata yung nabook ko for a whole day tour. Hindi ko alam kung mura yun. Kaya nagdadalang isip na ako kung magbubook pa ba ako ng tour or mag-DIY na lang. Kaya lang, yun nga, ang hirap kasi pagka wala kang sasakyan dito eh, na punta ka dito, punta dyan. So, nag-book na lang. Anyways, kain. Ang sarap ng alaking dito sa Bicol. So, ito ha. Tapos, ito yung Bicol Express. Di ko pa pala na-upload yun. Sige, upload ko bukas. Ang sarap itong Bicol Express, pero sobrang anghang. Matutulog tayo ng maaga ngayon dahil maaga tayong susunduin bukas. So far so good. I'm loving my experience here. Ang babait na mga tao, very accommodating tsaka friendly. Ay, eto pa. Excited pala ako tikman yung chili ice cream. Yung ice cream na sili flavor. Ano kaya lasa nun? Ice cream tapos sili, no? If meron pa kayong mga suggestion na pwede kong gawin dito sa Bicol, please let me know. I still have few days here, kaya baka pwede ko pa siyang gawin. So yun nga, galing akong SM Legazpi kanina. Ang lapit lang dito sa accommodation ko, parang mga 10 minutes lang, 15 minutes, ganun. Kaya lang pagdating ko, halos pasarado na rin. Hanggang 9 PM lang yung SM nila dito. Hanggang mas ba SM? Di ba 10 PM sa atin? I mean sa Manila. 10 ba or 11? Bumili din pala ako ng mangga at saka ng orange. Kakainin natin mamaya. Or baka bukas na lang. I'm so excited.
kung hindi ka pa nakapunta sa Bicol at iniisip mo na magpunta sa Bicol, eto na yung sign mo, and yes, go na, punta mo na. Ako nga nagsisisi na ngayon ko lang to pinuntahan eh. Sa dami na ng bansa at lugar dito sa Pilipinas na napuntahan ko, bakit ngayon lang ako nagpunta dito? So yeah, update ko kay bukas. Oh, may sili. Bye-bye. Kain, lechong kawali. May itlog, tsaka garlic rice din pala tayo, tsaka Mang Tomas. Itlog tsaka kanin. Kanin, itlog, tsaka lechong kawali. Guys, today's dinner, pork steak, tsaka meron kaming blanch bok choy. First bite. Tempo ba to? Pinakpo ko lang yan. Grabe sa lutong, parang hilaw pa. Hindi yan. Yeah. Sayang. Eh yun, pwede pa yun. Bukas pwede natin kainin. Lumalaban. Malambot siya pag ninunguya mo na, pero pag puputulin mo dito, Mahirap. Yung sa tabayan. lumalaban. Extra rice. Thank you. Wow. Thanks. Alagang sunshine. Love you.
Guys, today's dinner, Uncle John's Chicken, Angel's Burger, and Angel's Hot Dog. Lakas ng ulan dito sa amin ngayon, guys. Ayan o, first bite. Tsaka ang masarap dito sa Angel's Burger and footlong, yung tinapay nila manamis-namis. And laging bago. Sa'yo yan o ito. Yan, like. Mag-hop. Next, burger with cheese. Wow. Tignan natin. Oy, in fairness sa cheese. Hanggang 177 din. Parang ngayon lang may nag-comment from Bataan. Kakainin ko pa ba? Maalat daw eh. Sige mo. Chicken. Ay naku, andyan na naman si Pel! Oh my God! Ay, ang alat nga. Mahal ka, Solid. Freddy. Huwag mo kainin yung bread. Ang ganun. Wala. Uy. Nung bago pa lang kami ni Sai. Si Ian, di ba, nung kumukuha ng ano. Hindi ba na... Maalat. Ang alat ng Hindi breading. ako magbayad kanina. Kasi naghahanap akong signal kasi Gcash lang ang binayad ko. Mga kabayan, dito ata sa Pinas ang adobo na ang pinakasikat na putahe at marami ho ang bersyon nito. At mga kabayan, ngayon ho, i-share ko sa inyo ang isa sa mga talaga naman ho, quality adobo na luto ho dito sa probinsya. Ayan. Quality na pork adobo naman po ni Kuya San Hernandez ang i-share natin sa inyong mga kabayan. Ay paggarning adobo ito unay naman ho na quality. Yan mga kabayan, ilalagyan na ho ng suka, aring ginayat na karning baboy, aring binutuhan mga kabayan. At yan, hugas na hugas ho yan, kaya kaya kaganda ang pinakakarne. At yan, nilalagyan na rin ho na rin pinaka toyo mga kabayan. Aring nga pala hong lulutuing ay adobo mga kabayan, version ni Kaysane. Yan, naglalagay na rin ho na rin Worcestershire sauce. Yan, isang buo rin nilagay mga kabayan. At ariho, naglalagay din ng asukal na brown, pambalanse ika ng lasa. Naglagay rin ho ng konting betchin. At yan mga kabayan, paminta naman ho. Naglagay na rin ho mga kabayan dito ng yan, laurel po yung inilalagay na yan mga kabayan. At yan ho ay pampabango rin din sa gagawing adobo. At syempre yan mga kabayan, oyster sauce naman po. Yan mga kabayan, sukat po ng mga rekado ay yan po ay si Kuya San Hernandez po yung nakakaalam at siya po yung veteranong magluluto din eh. Yan mga kabayan ay di lalagyan din ho rin ng pickles. Yan naman ho ay dahil sila nga ho yung mga magluluto talaga ay sukat na sukat nila o tansya ho nila yung magiging rekado ho nito. Yan mga kabayan, si Kuya San Hernandez nga po ay sadya po yung magluluto at ang kanya pong hanap buhay talaga yung pagluluto. Sa mga mapapaibig ho na magpaluto, yan pwede ho yung at pasok po siya sa lahat ng okasyon, basta pasok din po sa kanyang schedule. At yan mga kabayan ay di na mailagay na po ang mga rekado yan, nalulahan po. Ari po imamarinate ng mga 2 hanggang 3 oras bago po isalang mga kabayan. At di yan po, nang may marinade na ay naglagay na ho na rin margarine. Din ho, naglagay muna ng konting mantika mga kabayan para hindi basta masunog yung margarine. Yan mga kabayan, lahat ho na niluluto ni Kuya San ay iminamarinade muna ng ilang oras. At yun nga daw po ay standard niya para talagang malasang malasa kanyang mga lulutuin. Nagpapabango na ho ng bawang mga kabayan. Inuuna ho niya ang bawang at pag ang karning bawang ho ay talagang mabango na. Halos medyo mamula-mula na ho yung bawang ay sa kanya ho naman ho isinasama yung garning niya. Pinaka-sibuyas. Lutong-luto muna yung pinaka-bawang at sibuyas. Iyang ay bango-bango bago naman ho hulugan ng minarinade na karne. Yan ang kanyang diskarte mga kabayan. Yan ay talagang lutong-lutong muna ang garning sibuyas at bawang. Yan mga kabayan ay di na maihulog ng garne yung pinaka-karne. Ariho ay susukayin lang ng ayos. At kada ilang minuto mga kabayan ay di hahaluin. Pagkakataklob, ilang minuto, ayan ho ay hahaluin tuloy mga kabayan.
Naglagay na pala ho ng konting tubig din at tari nga ho pala hong aadobohin ay medyo matagal-tagal ng alaga. Ako lang isang taong alaga ho rin ng birthday celebrant, kaya ho yung baboy ay talagang medyo may edad ng konti. Kaya naglalagay ng konting tubig para ho yan ay mapalambot ng maayos. Ay di ganyan lang mga kabayan, din ho sa pagkakamarinate na rin, halos lahat ng rekado ay inilalagay na ho ni Kuya Sunny. At mahalaga nga daw po sa niluluto ay yung pinaka-marinade ho ay nakalagay na ng ilang oras para ho malasang malasa yung pinaka-lulutuin. Yan mga kabayan, kada ilang minuto, ay sabi nga ho natin, kada ilang minuto ay hahaluin at nang hindi ho masunugan o kumanos. Sa kanya naman hong pagluluto, pag na-marinade ng garing karne, palalambutin at di mangyari mga kabayan ng ang lagi lang na huli yung pinaka reno at cheese, at ang gawin nga daw ho ay pag may reno na ay madaling kumapit ang karne, kaya ako nasusunugan. Pag garing naman ho na ayang-kayang yung pagluluto ay di pag malambot na ho isasama. Yan katulad ho niya mga kabayan, ito na naman ho na maganda na yung pinakakarne at yung pinaka-rekado ho ay halos kumapit ng ayos din sa karning aray. Yan mga kabayan, pag ganahong malambot na ay di sasamahan na lang ho yan ng reno mga kabayan, sasamahan ho ng cheese. Yan, pag garni nga pala hong marami yung karne ay hindi na daw po si Kuya Sunny naglalagay ng carrots at patatas. Pero pag request naman po na magpapaluto ay di lalagyan po. Pero sa kanya po experience sa pagluluto, pag marami naman ho yung karne, hindi na daw siya naglalagay ng carrots at patatas. Yan mga kabayan, inilagay na ho ring pinaka-cheese. Ay di yan lagi ho nahuhuli sa kanyang mga lutuin, yung reno at cheese. At ariho ay pag natunaw yung pinaka-cheese ay ayos na ho aring adobong are mga kabayan. Yan mga kabayan ang version ni Kuya Sunny ng adobo ho niya. At mga kabayan, yan sa mga mapapaibig nga pala kung magpaluto kay Kuya Sunny Hernandez, pwedeng siyang kontakin sa kanyang Facebook page, Sunny Hernandez. Yan. Siya nga pala po ay taga San Luis, Batangas. Yan, sa mga malalapit din sa kanyang lugar. Pwedeng siyang makasama sa inyong mga okasyon. Dito naman po ay siya personal na mga kaibigan ng mga Mendoza family. Kaya po ay siya yung nausap na magluto dito ngayon sa pag-ulingi. Ang mga kabayan ay di ayos na aring adobo. At tayo titimos na. Naman ho ang adobo. Kain po. Quality. Yan mga kabayan, ay di ayos na ho itong adobo. Ay kita nyo naman ay talagang nagmamanti-mantika na ho yan. At sabi nga ni Kuya Sunny, bago niya ho hanguin ang kanyang bawat niluluto ay talaga naman ho na kailangan malambot na malambot para ho malasang malasa o kapit ho sa karne ang lasa. Dugay-dugay nagig kong wala katilawaan ilang ginaingon nga kanto style fried chicken. Sige na kog labay-labay diring dapita. Pero karon na gid na ako nakita. Kabalo kong ga-crave pug ka maong for today's episode o bani ko kay ato ning pagatilawan. Using, may muntag. May buntag pod. Sa atong baligya diri using. Sir, natay manok sir, nya atong pizzo 25. Nya atong wings is 50. Nya natay tiil 20 nya liog 25 parehara sa unod. Apoy lumpia 5. Nya dynamite 15. Okay, inyong puso using tagpila man. Ang puso nato sir kay tag sa 5. Okay, tag 5. Kadadlaw mo diri. Oh, kada adlaw nya kay Domingo. Sa oras mo magsugod using. Alas 10 sa buntag nya mahuman mi. Pinakataas na mo kay alas 10 sa gabi. Pero kasagaran na mo diri alas 8 sa gabi wala na. Okay. Kasagara mo using, unsa may mamalit diri mga trabante no? Trabante nya estudyante. Okay. Basta di klase. Liyaw na sir. Sa 25. Pero kasagaran din mga estudyante raw trabante. Okay. Mga rider sa Asa ni napita ganing using? sa Lahog, sa Linas Drive ni siya nga location diri sir, IT. Okay. Sige, order ako using. Sige, salamat. Kung karon nato ng tilawan no, ilang mga pagkaon. Ang atong gi-order na ay dynamite, na ay kaning tin, o kanang manok. Siyempre, di na nato padugayan pa. Atong bubuhan ng tuyo. Okay. Using. Ito lang. Dynamite. Okay. Ano? Ano kay tilo? Okay. Sige. 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 Sige.
Sing, pila na yung tail mo, Sing? Solo 20. Solo 20 ang tail. Solo 20. Ulit lang kayo. Naarap din sila kilid sa dalan. Nga, masaga mga andre. Mga tabahante. Nabi mga estudyante. Init pa kayo. Oh. Ano manok eh? Cheers. Sabi. Ano yan? So, katong doon na sa ito park mo. Ari na mo dito dyan. Kami, kanto style pa dito yun yan. Harap na. Sulit tayo sa bulsa. Literal nga sulit og lami ang ilang manok mga bossing. Daghan na ang nakatilaw, maong legit o garantisado. Ari sad mga unang mga riders kay aside sa barato, dali ra pud ni tultulon kay naaraman kilid sa dan. Maong ayon na paglangan, ali na og mga unata hatak na mga bossing.